Lisa lang ito kasi hinahabol na tayo ng oras. Okay, una, attorney, sa panig po ng mga biktima ng di umano'y AJK, ano po yung reaksyon ninyo rito sa pagtatago ngayon ni Senator Bato de la Rosa? At sinasabi nga ng panig nila, hindi pa itinuturing na pugante ang senador. Sabi ng ICC, suspect at large. Ano pang, Mm. ano pang translation nun? Nagkakagalit at yung ibang biktima nga nanggagalaiti na doon Oo. sa pagtatago muli ni Bato. Kasi may konteksto ito na 6 na buwan siyang nawawala, 6 na buwan na hindi pumapasok, 6 na buwan na sumasahod. Hindi po kami nagpapalito na sinabi niya hindi niya natanggap. Meron po kayong land bank account na Mhm. required buksan sa simula ng termino nyo. Yung mga government employees, sabi nga, iba pa sa senador? Ano ba to? Cash ba tong binibigay ang kanilang sweldo? Kung ano man, nakakagalit kasi may ganong konteksto na nakakahiya siya. Pangalawa, nakakahiya yung pagtatago niya, nakakawalang dignidad. At syempre, dahil dyan, hindi magtutuloy ang ICC trial ni Duterte kung walang tao. Kasi sa kanila po, walang trial in absentia. Mhm. Kaya kahit paulit-ulit, kahit ano, wala kaming magawa, kundi manawagan. Senator Bataw, sumuko na po kayo. Huwag po kayong mas takot masyado sa ICC dahil una, okay po ang mga detention facilities dito. At pangalawa, sisiguraduhin pong maibibigay yung due process nyo. Alam ko na kaya siguro natatakot si Senator Bato dahil sa Pilipinas, sinigurado niyang walang ganito yung mga hinuli niya Mhm. o ipinahuli niya. Alam niya yan mga police station, ang papangit, ang liliit. Yung due process, hindi ka agad tinaturn over ng mga police sa mga ah, courts. Mhm. Yung mga nahuli nila, di ba, hindi agad inire-report. Kaya alam ko yung takot niya na pinanggagalingan sa mismong karanasan niya. Oo. Pilipino siya yung sinasabi niya. Apila niya mismo kay Pangulong BBM. Ang gusto niya, dito siya lilitisin. Kaya may apila nga sila sa Korte Suprema para humingi ng TRO. Opo. Anong masasabi niyo rito? At well, ayaw nga niyang gawin yung paglilitis doon sa ibang bansa. Opo. Ang ililinaw ko, ang international court ay hindi po banyagang korte, hindi Mhm. foreign court. Opo. Kaya, okay ba basketball, basketball lang anuhin natin. Sa basketball, PBA atin yan. NBA, foreign league yan. Okay. Pero ang FIBA, Mhm. is it foreign or international? So may ibang karakter yung isang international. Mhm. Kasi sa FIBA, kasali tayo. Okay. Tinanggap natin yan. Oo. Kaya sa International Criminal Court, tinanggap din natin yan. Kaya isipin nyo, para po yung basketball nasa FIBA, parang beauty contest, Mm. Miss Universe. Yun. Ang Oo. ating padala ay si Bato de la Rosa, Oo. parang ganon. Hindi po ibig sabihin na hindi Pilipinong korte ay hindi na yon, kumbaga, makabayan. Mhm. 'Di ba? Kasi kung makabayan, di wala pong magma-McDonald's ha. Wala pong, alam niyo yun na maraming paraan para ipakita ang iyong pagiging makabayan. Hindi ito ang panahon na yon. Ang paratang sa iyo ay pumatay ka ng kapwa Pilipino. Mhm. Kaya ang International Court na pinili ng mga biktima ay respetuhin naman po sana niya. Baka bulag lang siya sa ganung tingin na, ay dapat Pilipino, dapat kakulay ko. Huwag po siyang mag-alala. Meron pong mas maitim nga sa kanya dun Na iba-iba po ang mga tao doon at hindi po simple dahil hindi Pilipino ang naglilitis sa kanya, ay walang hustisya siyang makakamtan. Mhm. Pantay-pantay po tayo pagharap doon. At eksperto lalo ang mga kaharap niya doon. Ayun. Opo. Maiba naman tayo, attorney, dito naman sa sinasabing itong kaso ng yung trial ng dating Pangulong Duterte, mukhang ito na ata ang pinakamabilis, no, na mangyayari diyan sa ICC. Ano ho yung mga ano po nagpabilis rito sa trial? Kasi
yung confirmation of charges, 'di ba? Kailan lang nung Abril ba nangyari? Pebrero po. Pebrero, confirmation. Tapos after confirmation ng charges, ano pa ba yung sunod? Yung agad pagbuo ng trial chamber. Opo. Yung trial chamber, mabilis talaga yon. Okay. Oo. Sa kahit na ano, yung tama, yung confirmation, ang kumbaga, parang record breaking, pero hindi naman daw eh. So yung confirmation of charges po na nagaganap matapos ng aresto. So dalawang schedule, yung pagka-aresto tapos yung confirmation of charges. Sabi po nila, yung iba kasing mga naa-aresto dahil inaresto ng bansa nila na miyembro ng ICC. Tapos, yung ibang akusado or suspect noon, may kaso din sa bansa nila. Kaya, mula sa pag-aresto, marami pang nangyayari. Pwedeng pinag-uusapan pa yung domestic na kaso, may apela pa sila o kung ano man. Matagalan yung turnover sa ICC. Tapos, kumbaga, dahil doon pa lang na turnover, matagal pa o may panahon pa bago yung confirmation. Kay Duterte, arrest, turnover or surrender, yung po yung technical term, isinurrender ng Pilipinas sa ICC. Surrender, tapos may schedule naman kasi talaga. After ng surrender, the confirmation of charges should happen between 6 to 8 months. And then after this, ganito, ganyan. Ito napapatagal ng ibang abogado, ng ibang akusado. Kay Duterte, hindi umubra yung pa-delay niya. Umubra lamang yung pa-delay ng about kumbaga 11 months after he was arrested, saka lang nagkaroon ng confirmation of charges hearing. Normal pa nga daw ito Okay. eh. Oo. 1 year after ng arrest. Ayun. Attorney, nako, marami pa sana akong pero papasok na yung aming network news at 7 a.m. Maraming salamat, Attorney, sa inyong oras at panahon. Opo. Thank you po at mabuhay po kayo. Salamat, ingat. Thank you very much. Nako mga kasama, susunod na mga balita.